Gusto po na ko ingnon sa inyo ha, nga nung di kay ko ninyo makitaan sa media. O naanata diri tanan karon. Bomo, bago pa ko nitong tong diri, di gyud ko ganahan. Nga kana bitong makitaan ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan. Muna wa gyud tay mahimo diha og di pud mo ganahan ana, ayaw lang ko ninyong putuha. Dili man pud yun na sa usa ka mayor o sa usa ka kinsa bang politiko diha, di man na iyahang kwarta gihapon. Mauna, pag naay mga ingon ana, ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWDO para ana. Mauna, kung dili ko ninyo makita nga mag-handshaking diya, nga murag di ko gusto mahimong trapo. Mauna, kung mo trabaho ko, unsay hinanakit ninyo, unsay kalisod ninyo sa inyong kanang paabtas ko, kay muadto ko, tabangan ta mo, pinaagi kung unsay sa kong kapasidad bilang mayor ko. Pero dili gyud ko makita ninyo nga mag-video, mag-picture sa akong gibuhat sa inyo kay obligasyon ko na og trabaho gyud ako na bilang mayor ninyo. Magandang araw mga kaibigan. Atin pong napakinggan si Davao City Mayor Baste Duterte. First time ko siyang mapanood na nagsalita in public tungkol sa kanyang trabaho as mayor. So sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, yung unang sinasabi niya dyan is yung nagpapaliwanag siya sa mga taga Davao, bakit hindi siya mahilig magpa-interview, makita sa media. Ano lang siya, working silently. Sabi niya, hindi ko ugali yan, yung magpa-picture-picture, mamigay ng bigas, makipagkamayan. Hindi ko pera. Hindi ko pera, yung tulong na yan, pera ninyo. Ako bilang mayor ninyo, magtrabaho lang ko. Dahil yun ang sinumpaan kong tungkulin. Sabi niya. So, nakaka-inspire itong mayor na ito. So, dapat marinig ito ni Tambaluslos. Sabi niya. Wag niyo akong butuhan. Sabi niya. Bakit nabanggit niya yung wag niyo akong butuhan? Kasi ang main topic niya, i-share ko mamaya yung it's a 5 minutes speech. May mga nagre-reklamo sa kanyang pamamalakad dahil stricto daw siya, lalo na yung pagbibigay ng building permit. Sabi niya, flood prone ang Davao. Pag ang bahay mo 1 floor lang, baka madidisgrasya kayo. Kaya parang gusto niya yung bahay, dapat may 2nd floor para kung magbaha, may katakbuhan yung tao papunta sa 2nd floor. Yun ang ini-explain niya. Kaya kung hindi kayo makaangay, hindi nyo gustong aking patakaran, huwag nyo na akong iboto next election. Wow, ganun ang ang aking trabaho lang. Kung ano yung tama, yun ang gawin ko. Kung hindi nyo gusto itong style ko, huwag nyo akong butuhan next election. Ganun ang dapat. Hindi ko ambisyon maging mayor. Dati, happy na ako sa buhay ko. Parang pinilit lang siya ni Mayor Sara, di ba? Last election. Biglang nagbago ang plano ni Mayor Sara. Imbis na tatakbong city mayor si Inday, biglang naging vice president. Ang ipinansak niya si Baste Duterte. Kaya nandiyan ngayon. So sinasabi nitong Baste na, hindi ko gusto ito. Pinilit lang ako ng ate ko. Ngayon nandito na ako, gawin ko ang tama, ang aking trabaho. Kung hindi niyo ako gusto, huwag niyo akong butuhan. Okay lang sa akin. Dapat lahat sana ng politiko ganyan. Di nila iniisip yung boto-boto. Kung ano ang tama, yun lang ang gawin. Wow! Mabuhay po kayo, Mayor Baste Duterte. Ulitin ko, first time ko lang marinig siyang magsalita.
Ganyan pala. Ang alam ko lang na kwento sa buhay niya is talagang bugoy-bugoy. Kasi yung classmate niya sa college, nandito sa Cagayan de Oro, manager ng isang insurance company kung saan nagpa-insure kami ng sakyanan. Ganun ang kwento ng manager. Ay, grabe yung basti na yan. Magkain lang yan sa tabi-tabi, nakikipag-basketball sa mga, ano ito, sa mga standby, parang hindi anak ng mayor. Kaya lang, napaka down to earth yung basti na yan. So, yan po ang Duterte style of leadership. Like father, like daughter, like son. Sana magtagal pa ang mga Duterte na mamuno sa Davao. Sana 2028, another Duterte o po sa Malacanang dahil yan na lang po ang ating pag-asa ng bayan. Go, go, go! Mga kapwa ko DDS, suportahan natin ang mga Duterte lalo na itong trying times na may ICC, may impeachment, kung ano-ano pa yan na plano ni Tambaloslos. Okay, pakinggan natin yung buong yung buong speech niya pala, yung 5 minutes. Binisaya lang, kaya lang na-explain ko na kung ano yung sinasabi niya sa Binisaya. Kanang i-take na nako ni opportunity nga mostorya ko sa inyo ha kay ibaw ko nga na mo yung mga isyu sa kuha eh. Pero klarohon ako diri nga naatatanan karon. Pare aning sa reklamo sa ako nga tungod ko no ang Pasko man no, dili no hard feelings ha, main na ora chismis ra nako chismis. So, mga business permit ko no dugay, building permit ko no dugay. Unya, kay Pasko manggod, moingon di man go ganahan anang di man go kaantos anang mungisi ko pero wa ko ganahing ba di lang gyud ko plastic bitaw nga tao. Di ko na maantos na. Mula mano ko mungisi ko sa imuha pero na ko'y problema sa imuha. Muna igawas na lang gyud nako ni karon. Kana naatatanan dire kita mga taga Davao naminaw tanan. Ibaw mo kung na-strictohan gyud mo sa compliance pag abot sa building permit. Gusto nako mahibaw mo ginaprotektahan lang yun nato. Nako atong lugar. Pag ora gipakita diha, katong audio visual presentation, anang baka maunang ginakahadlukan nako. Kay maunta pag mo baka tanawa tong mga tao pareha ato, ang balay sa ubos lang, dili dos andanas, walay kasakaan. Dili lalim. Kay ani ra man gud na. Ay mo kalain sa storya ra na ko Ug wa mo kaangay, ug wa gyud mo kauyon nako. Na total naman tay eleksyon. Ayaw lang ko ninyong botoha. Ana ra nakasimpol. Pero ako dili ko mosugot nga oras nga naglingkod ko diri aning posisyonan diri sa Tundak Bayan. Di na ko mahimo kung unsay tama o di na ko mabarugan unsay tama. Klaro ta diha. Wa mo kaangay, okay ra gyud kaayo. Kabulo mo na mayor ko sa una tae ko, mamday mo balik ko pagkatae, okay ra mangyapos ko. Wa may mawas ko. I have really nothing to lose. Wa gyud ko mawas ko Basta ako obligasyon bilang mayor ninyo protektahan ang interest sa kadaghanan. Tanawa na mga natural disaster kana mga yon na apektado ta ana karon. Mauna diha ra ko kung asa dagan apektado didto ra ko. Protektahan to na kong luoy, protektahan to nako katong way kaya ug mga dinaog-daog. Karon mughimo tag syudad, unya di naman nyo gusto tarungon o di maglisod ta. Unya na nako mo balik ko unsa kong gusto para karong Pasko. Unsay resulta nato pag abot sa panahon ani? Kita ra magyapoy mag-suffer pag abot sa panahon. Well, kamong good. Wa may kaso gyud, wa may kasos ko Kay bago pa ko ditungtong aning kalibutanan may kaning pagkamayor. Okay na ko. Okay na ko sa akong kinabuhi. Di good na ko ni pod ambisyon. Tinuod lang. Saong ko man
Puro labad raman yapot sa ulo aning. Anyway, sa paman. Gusto po na ko ingnon sa inyo ha, nga nung di kay ko ninyo makitaan sa media. O naanata diri tanan karon. Buo mo, bago pa ko nitong dire, di gyud ko ganahan. Na kana bitong makitaan ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan. Muna wa gyud tay mahimo diha og di pud mo ganahan ana, ayaw lang ko ninyong putuha. Dili man pud gyud na sa usa ka mayor o sa usa ka kinsa bang politiko diha, di man na iyahang kwarta gihapon. Mauna, pag naay mga ingon ana, ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWDO para ana. Mauna, kung dili ko ninyo makita nga mag-handshaking diya, nga mura, di ko gusto mahimong trapo. Mauna, kung mo trabaho ko, unsay hinanakit ninyo, unsay kalisod ninyo sa inyong kanang paabtas ko, kay muadto ko, tabangan ta mo, pinaagi kung unsay sa kong kapasidad bilang mayor ko. Pero dili yun ko. Makita ninyo nga mag-video, mag-picture sa akong gibuhat sa inyo, kay obligasyon ko na og trabaho yun ako na bilang mayor ninyo.